Kinabukasan, habang nagsusulat ang Duke sa kanyang silid, sinabi ni Aiden na balak niyang sumali sa search party ng pangkat ni Margrave. Nabahala ang Duke at binalaan si Aiden na mas mapanganib ang paghahanap kaysa sa bundok ng mga demonyo, at magiging mahirap ibigay ang pahintulot. Iginiit ni Aiden ang pagsama kay Margrave, sinigurado sa Duke ni Margrave na titiyakin niyang ligtas si Aiden. Napabuntong hininga ang Duke, at ipinaalala kay Aiden na hindi ito isang simpleng pamamasyal. Pumayag si Aiden, ngunit binigyan diin niya na dahil ang investigasyon ay para sa kaligtasan ng kanilang teritoryo, nais niyang makibahagi. Bigla namang hinawakan ni Margrave ang balikat ni Aiden, at hinimok ang Duke na payagan siyang sumama, sabay tanong kung hindi ba't magiting para sa isang anak na tumulong para sa kanyang ama. Napabigla at natulala ang Duke sa kanyang kahilingan, ngumiti lamang si Aiden, iniisip sa sarili kung gaano siya kaiba ngayon kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Dati, wala siyang silbi, pero ngayon, napatunayan na niya ang kanyang kahalagahan. Nagkomento ang Underlord na ginagawa ito ni Aiden para sa kapakanan ng Duke, ngunit binaliwala ni Aiden ang ideyang yun. Alam niyang ang tunay na dahilan ay para sa paggising ni Beelzebub. Ibinunyag ni Aiden na ang pangalawang kondisyon upang gisingin ang espada ay ang pagsipsip ng napakalaking dami ng life energy, na magagawa lang sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw. Ipinakita ni Aiden ang kanyang pananabik, na nagpapakita pa ng dila habang iniisip ang kasiyahan ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Napansin ng Underlord na ito ang unang beses na nakaramdam siya ng awa para sa mga halimaw. Samantala, sa mga bundok ng Pyren, may kakaibang nangyayari sa kagubatan. Ang mga lobo at iba't ibang mga halimaw ay tumatakbo nang wala sa kanilang mga sarili, at sa gitna ng kaguluhan, isang goblin ang tumatawa ng malademonyo. Pagdating nila Aiden sa kuta, nagulat si Aiden sa kalagayan nito. Iniisip niya, ito ba ang kuta ng Attila na itinayo upang ipagtanggol laban sa mga halimaw ng bundok ng Pyren? Ang mga pasilidad at ang mga sundalo ay magulo. Sa ganitong kalagayan, mahihirapan silang harapin kahit isang grupo ng mga goblin. Iniisip ni Aiden, paano ba nila napipigilan ang mga halimaw? Lumapit ang isang sundalo at bumati sa kanila. Nagpapakilalang si Dasvald Taimon, ang punong opisyal ng kuta ng Attila. Tinanggap niya ang kanilang mga natatanging panauhin, si Swordmaster Margrave Tired at ang Trollmaster na si Aiden Remes. Narinig ni Aiden ang dalawang bantay na nag-uusap malapit. Tinanong ng isa kung si Aiden ba ang kilalang magulo na batang Panginoon, at sumagot ang kasamahan niya na hindi siya magulo, scout siya. Siya raw ay ang Trollmaster. Bago nagtawanan, sinabi ng unang lalaki na narinig niyang pinatay ni Aiden ang isang troll, kaya siya tinawag na Trollmaster. Binaliwala ito ng kasamahan, sinabing marahil ay tinawag lang siyang ganun dahil mukha siyang troll. Nagalit si Lo nang marinig ito, at handa nang bunutin ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Aiden. Nagsalita ang Underlord na hindi karaniwan para kay Aiden na manatiling kalmado matapos marinig ang ganitong mga pang-iinsulto. Sumagot si Aiden na ang pakikipaglaban ay hindi makakabuti, at narinig na niya ang tawag sa kanya ng napakaraming beses kaya hindi na siya nagagalit. Napansin ni Margrave ang tensyon at nagkomento, dahil ba sariwa ang hangin dito kaya maraming mga insekto, ang mga insektong ito ay masyadong maingay. Pagkatapos, lumingon siya kay Dasvald Taimon, at tinanong kung sumasang-ayon ba siya. Isang galit na pahiwatig sa mga nag-uusap na sundalo, tumawa na parang natatakot si Dasvald, at sinabing sariwa nga ang hangin. Ngumiti si Aiden sa sarili, iniisip, ang taong ito ay marunong maging tuso. Habang naglalakad sila sa kuta, binanggit ni Dasvald na may mga ulat ng mga pag-atake ng halimaw sa iba't ibang teritoryo. Nagulat si Aiden at tinanong kung may nangyari na ba sa kuta ng Attila. Sinigurado ni Dasvald na walang dapat ipag-alala ang kuta. Nagalit si Aiden sa tugon at sinubukan magpigil. Napansin ni Margrave ang pagkairita sa mga mata ni Aiden, at tinanong si Dasvald, sa kabila ng mga halimaw na naroroon sa harapan ng kuta, sinasabi mong walang panganib. Tumango si Dasvald at ipinaliwanag, oo, dahil nanirahan ang mga orc sa gitna ng bulubundukin, marahil dahil sa mga orc, hindi bumababa ang ibang mga halimaw sa teritoryo. Naguluhan si Aiden, iniisip, mga halimaw na pinipigilan ng ibang halimaw. Bigla siyang nagulat nang magsalita ang Underlord sa kanyang isipan, sinabi, may malaki ang paparating. Agad na lamingga si Aiden sa paligid, pilit hinahanap ang banta, wala akong makita. Sumagot si Aiden na litong-lito, ngunit biglang tumalim ang kanyang pakiramdam, at napagtanto niyang may mali.
lumaki ang kanyang mga mata nang bumaling siya kay Dasvalt at sabik na nagsabi, "Paparating ang mga halimaw, kailangan nating isara ang mga tarangkahan ngayon." Natawa si Dasvalt, iniisip na nagbibiro lang si Aiden, sinabi, "Sobra na ang mga biro mo, young master, halimaw mula sa wala," sabi niya nang may pagwawalang bahala. Ngunit biglang nagsalita si Margrave, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, at nag-utos, isara ang mga tarangkahan. Ang kanyang makapangyarihang boses ay walang iniwang puwang para sa pagtatalo, namangha si Dasvalt, kahit si Margrave ay nag-utos na isara ang mga tarangkahan, biglang yumanig ang lupa, nararamdaman ni Dasvalt ang panginginig sa ilalim ng kanyang mga paa at napagtanto niyang may mali, napakalaking mali. Nararamdaman ang pagkaapurahan, sinabi ni Margrave ng seryoso, "Ito'y isang alon ng mga halimaw." Kumalat ang takot, papalapit na ang isang grupo ng mga halimaw patungo sa kuta. Tatlong mga bantay, na nakatayo malapit, ay takot na takot. Ang lalaking nasa gitna ay sumigaw kay Dasvalt, "Ano ang gagawin namin?" Ngunit si Dasvalt, nanginginig sa takot, ay hindi makasagot. Siya'y parang naparalisa, walang kakayahang mag-utos sa kanyang mga sundalo. Mabilis na nagalit si Margrave, sinabi sa mga bantay, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Isara na ang mga tarangkahan ngayon." Ang kanyang utos ay nagpagising sa mga sundalo. Mabilis nilang sinimulang isara ang mga tarangkahan, pinagpapawisan habang nahihirapan silang isara ang malalaking tarangkahan, ngunit huli na, isang halimaw, mas malaki sa kahit anong nakita nila, ang nakapasok bago nila tuluyang maisara ang mga tarangkahan. Sumugod ang nilalang sa isang sundalong nakatayo at tila na-freeze sa takot, ang mga mata ay nakatitig at nanginginig ang katawan. Bago pa makaatake ang halimaw, mabilis na kumilos si Aiden, sa isang mabilis at malakas na paghiwa. Napaslang niya ang higanteng halimaw, pinatay ito agad. Tumayo si Aiden sa harap ng patay na nilalang, naisip niya, hindi sapat para magbago ng lahat, pero ito'y nakakabawas ng life energy. Isang sundalo, na nakamasid sa takot, ay pabulong na nagsabi, "Ginamit ba ng ruffian na yun ang sword aura? Baka totoo nga ang mga balita tungkol sa Trollmaster." Ang Underlord, na nararamdaman ng iritasyon ni Aiden, ay nagsimulang mang-asar, "Trollmaster? Ha? Medyo sikat ka na pala. Pang-aasar nito." Napasimangot si Aiden at sumagot ng galit, "Tumahimik ka." Natawa ang Underlord, "Hindi naapektuhan." Sinabi, "Palagi ka namang galit sa akin, hindi ba?" Sabay tawa pa rin, "Ano man ang sabihin mo, palaging nakakainis." Balik ni Aiden. Ang sundalo na sinagip ni Aiden ay nabawi ang kanyang katinoan, at sa nanginginig na boses, ay yumuko, "Salamat sa pagsagip sa akin, batang Panginoon," sabi nito. Puno ng pasasalamat ang kanyang tinig, napatigil si Aiden sa saglit, pero mabilis na nag-compose ng sarili. Tumingin siya sa sundalo at sinabi, "Sa halip na magpasalamat, kumuha ka ng sandata at ipagtanggol ang pader." Niyakap ng sundalo ang sinabi at tumakbo palayo para sumali sa iba. Biglang lumapit si Lo kay Aiden, "Ayos ka lang ba?" Tanong ni Lo, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sandaling natahimik si Aiden, tapos itinuro ang tarangkahan, "Tingnan mo ito." Sabi niya, namangha si Lo nang makita ang napakaraming halimaw na nagtatangkang pasukin ang tarangkahan. "Ang dami nila," bulong ni Lo. Bigla na lang, nagsimulang tumawa si Aiden, isang madilim na malasatanikong aura ang bumalat sa kanya. "Mula ngayon, sila na ang magiging pang-araw-araw kong pagkain," sabi niya habang kumikislap ang kanyang mga mata sa baluktot na kasiyahan. Nagulat si Lo, litong-lito at natakot sa biglang pagbabago ni Aiden. Tumingin si Aiden sa Beelzebub na espada na hawak niya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Para bang kinakausap niya ang espada na parang buhay, "Gusto mo ba silang kainin?" Tanong niya, ngunit biglang naramdaman ni Aiden ang pagkadismaya. "Ano bang sinasabi ko?" Iniisip niya. Ang Underlord, laging naroon sa isip ni Aiden, ay tumawa ng malakas. Kahit ang hari ng mga Dragon Slayer ay hindi makatatanggi, pang-aasar nito. Ang Beelzebub ay ang espada ng katakawan, pinapalabas nito ang likas na pagnanasa ng sinumang may hawak nito. Nakakatuwa ang pakinggan ang tunay mong nararamdaman. Namumula si Aiden sa hiya, hawak ang kanyang espada, halatang inis. "Kailangan kong maging maingat," bulong niya sa sarili, ngunit bigla siyang ngumiti, bumalik ang kanyang kumpiyansa. "Pero dahil nandito na ako para gisingin si Beelzebub, buong pasasalamat kong sasamsaman ang lahat ng life energy na ito," sabi niya ng may determinasyon. Bigla na lang, tinawag siya ni Margrave, kalmado at mahinahon ang boses.
Babalik ako pagkatapos maglinis-linas, sabi nito. Nagulat si Aidan, hintay. Sigaw niya, ako na ang bahala, magpahinga ka na, ngunit bago pa makapagsalita ng higit pa si Aidan, tumalon si Margrave pataas, lumilipad sa ibabaw ng mga halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Aidan sa pagkagulat habang pinapanood niya ang paglipad ni Margrave palayo. Hindi, sigaw niya ng desperado habang si Margrave ay lumutang sa ibabaw ng mga halimaw. Tumangala ang mga halimaw sa kanya, naramdaman ang napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Tumingin si Margrave pababa sa dagat ng mga halimaw, iniisip ang susunod na hakbang. Dapat ko bang tapusin silang lahat ng sabay-sabay? Inisip niya, nakakapagod. Nabighani ang mga sundalo sa pader sa kanilang nakikita. Isang lalaki sa kaliwa ang nagsabi ng may pagkamangha, iyon ang Aura Blade, tanging isang swordmaster lang ang makakagamit niyan. Si Aidan, na nasa lupa pa rin, ay galit na galit. Hindi. At least, iwanan mo man lang ako ng kalahati sa kanila. Sigaw niya, halatang dismayado. Hindi, kahit isang kapat lang, ayos na. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong kuta, ngunit si Margrave, na mataas pa rin sa ere, ay naghahanda ng bitawan ang kanyang nakakapinsalang kapangyarihan sa mga halimaw sa ibaba. Nagsimula na si Margrave sa kanyang pagsalakay, gumalaw ng mabilis at may grasyang hindi inaasahan mula sa kanyang laki. Sa bawat hampas ng kanyang Aura Blade, isang dosenang halimaw ang bumagsak, ang kanilang mga katawan ay naputol at nagkalat sa lupa. Isang massacre. Sa loob ng ilang sandali, ang minsang nakakatakot na hukbo ng mga halimaw ay patay na, ang kanilang mga bangkay ay nagkalat na parang mga itinapong manika. Nang hamupa ang alikabok, bumaba si Margrave pabalik sa lupa, may malapad na ngiti sa kanyang mukha. Matagal na mula noong kailangan kong gamitin ng husto ang aking lakas, sabi niya, tumatawa ng malakas. Ang sarap iunat ang aking mga kalamnan ng ganito. Nakatayo si Aidan, pinupunasan ang mga luha ng pagkabigo mula sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang pagkakataon niyang masipsip ang life energy ng mga halimaw para kay Beelzebub ay nawala. Kinuha ng bigla dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Margrave. Bakit pa siya pumunta dito at sinira ang lahat? Inisip ni Aidan ng mapait. Si Dasvalt, ang punong opisyal ng kuta ng Attila, ay lumapit sa kanila, yumuyukod ng may pasasalamat. Salamat sa inyo pareho, sabi niya, puno ng ginhawa ang boses. Dahil kay Margrave, napalayas natin ang mga halimaw ng hindi masyadong napinsala. Utang namin sa inyo ang aming buhay. Bigla, narinig ni Aidan ang boses ng Underlord na nagsalita sa kanyang isipan. Aidan, tawag ng Underlord, ngunit mabilis na sumagot si Aidan, narito ka na naman ba para lokohin ako? Tumawa ang Underlord. Anong sinasabi mo? Ang binanggit ko kanina ay hindi tungkol sa alon ng mga halimaw na ito. Natahimik si Aidan, biglang naging alerto. Anong ibig mong sabihin? Maging malinaw ka. Inulit ng Underlord, ang malaking bagay na naramdaman ko ay hindi ang alon ng mga halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Aidan sa pagkagulat. Kung hindi ito ang alon ng mga halimaw, ano ito? Tumigil ang tibok ng puso ni Aidan nang tumungala siya, at makita ang napakalaking apoy na nagliliyab sa itaas nila, pinaliliwanag ang isang napakalaking anino na gumagalaw sa labas ng mga pader ng kuta. Nanlaki ang mga mata ni Aidan sa pagkamulat. Umalis na kayong lahat dito. Bilis! Sigaw niya, ang kanyang boses ay tumagos sa kaguluhan. Sumabog ang eksena sa kaguluhan habang sumabog ang fireball, nagpapadala ng isang mainit na shockwave sa buong kuta ng Attila. Nagkukumahog ang mga sundalo na umiwas sa pagsabog, halos nakatakas mula sa nakakamatay nitong sakop. Sa gitna ng kalituhan, isa sa mga lalaki sa kaliwa ang nauuto, anong nangyayari? Nagpalitan ng tingin sina Aidan at Margrave, parehong nagulat sa laki ng spell na apoy. Ito ay tiyak na gawa ng isang makapangyarihang mage. Bulong ni Margrave, sinusuri ang kalangitan para sa anumang senyales ng caster. Si Aidan naman ay kumuyam ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay balot ng galit. Hindi ito manggagaling sa isang mage, sabi niya. Narinig muli ni Aidan ang boses ng Underlord. Alam mo kung anong nilalang iyon, hindi ba? Tanong nito, mas curious kaysa nababahala. Isang fire spell mula sa Pyren Mountains. Iyon ang nilalang mula sa nakaraang buhay ko, bulong ni Aidan,
Bumabalik sa kanyang alaala kung paano siya halos namatay noong huli niyang hinarap ang halimaw na iyon. Paano ko nga ba makakalimutan ang ganitong nilalang? Nagsalita ang Underlord, nagtataka. Seryoso ka ba? Tanong nito nang may pag-aalinlangan. Agad siyang tinugunan ni Aidan, kalokohan lang, kalimutan mo na, sabi niya. Habang muling nagsasama-sama ang mga sundalo, isa sa kanila ang napatingin sa papalapit na hukbo, nanlaki ang mga mata sa takot. Bakit sila magkakasama? Orcs at trolls, nagbuo ng porma sayon. Sabi nito, itinuro ang mga nilalang. Narinig ni Dasvalt, na nasa malapit, ang pahayag at kumunat ang noo sa pagkalito. Ang mga troll ng Wasteland at ang mga orcs ng Pyren Mountains, hindi ba't sila palaging magkaaway? Paano sila nagkaisa ngayon? Lumingon si Margrave kay Aidan, may matinding determinasyon sa kanyang mukha. Ako na ang bahala dito, babalik ako agad, sabi niya, handa na muling lumaban. Ngunit hinawakan ni Aidan ang kanyang braso upang pigilin siya. Sinabi ni Aidan kay Margrave, sobrang dami ito para sa iyo ng mag-isa. Tumingin si Margrave pabalik sa kanya, may halo ng gulat at pang-aalipusta sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ni Aidan ang likod ng hukbo. Tumingin ka, siya'y nanawagan. Nagtataka sina Margrave at Dasvalt na sumilip sa malayo kung saan may isang malaking figure na nakatayo, may armas sa kamay, na nag-uutos sa mga nilalang. Namutla ang mukha ni Margrave. Ano iyon? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Isang mataas na troll, tugon ni Aidan, ang boses niya ay mababa at tensyonado. Isang halimaw na may kapangyarihang mahika at lakas na katumbas ng isang sword master. Huminga ng malalim si Margrave, nagpaabot ng lakas ng loob. Aidan, Dasvalt, e-evacuate ang mga tao, haharapin ko sila at bibigyan ko kayo ng oras. Ngunit, sumulong si Aidan, may paraan pa rin para labanan ito, iginiit niya. Tumingin si Margrave sa kanya, ang mga mata ay humihigpit sa kalituhan. Sigaw niya, paano mo balak harapin ang isang nilalang na kahit ako ay mahihirapan? Bamaling si Aidan kay Lo, na masigasig na nakikinig. Lo, utos ni Aidan, dalhin ang mga sundalo. Huwag mag-atubiling pigilan ang mga nilalang na ito sa abot ng iyong makakaya. Walang pag-aalinlangan, tumango si Lo at umalis. Tumingin si Margrave kay Aidan, may halo ng pagdududa at pag-aalala sa kanyang mga mata. Anong pinaplano mo? Tanong niya. Alam mong ang isang mataas na troll ay katumbas ng isang sword master. Hindi mo kayang hawakan yun mag-isa, di ba? Tumango si Aidan, ang mukha ay seryoso. Alam ko, sa sandaling lumikha ang mataas na troll ng isang hukbo ng troll, Dumobol ang hirap sa pagtagumpay sa kanya. Kahit na ikaw, Margrave, harapin siya ng mag-isa, hindi ka magtatagal. Ngunit may isang paraan para tayong lahat ay makaligtas. Kaunti na lang ang oras. Ipinaliwanag ni Aiden ng mabilis habang nagsasalita. Habang papalapit ang mga orc at troll, handa na nilang ilunsad ang kanilang atake, ang mga mata ni Dasvalt ay mabilis na naglalakbay sa nag-aabala na hukbo at kay Aiden, nakikita ang kawalang paniniwala sa kanyang mukha. Ito ay nakakatawa, sumigaw si Dasvalt. Kung aalis si Margrave ngayon, ang lugar na ito ay magiging guho sa loob ng 30 minuto. Biglang yumanig ang isa pang pagsabog sa fortress, ang shockwave ay nagpalipad ng mga debris sa hangin. Ang ekspresyon ni Margrave ay naging galit. Naiintindihan mo ba kung gaano kabaliw ang tunog ng iyong plano? Sigaw niya sa gitna ng gulo. Oo, ngunit ito ang tanging paraan natin palabas. Wala na tayong oras para sa iba. Lumapit siya, ang boses ay bumaba sa halos bulong. Pakiusap, Margrave, pagkatiwalaan mo ako kahit isang beses. Nagsalita si Margrave ng sandali, ang isip ay bumabalik sa isang panahon ng si Aiden, mas bata at mas walang karanasan, ay matapang na nag-claim na kaya niyang kahit papaano ay sugatan si Margrave, sa isang spar para sa kapakanan ng kanilang teritoryo. Isang bahagyang ngiti ang bumangon sa mga sulok ng labi ni Margrave. Aasahan ko ang iyong determinasyon, malumanay niyang sinabi. Tumingin siya kay Aiden sa mata, ang tono ay matatag. Sige, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Ngunit malaman mo, kung mali ka, kailangan mong sumali sa aking night order. Umubo si Aiden, kalahating ngiti sa kapansin-pansin na si Margrave. Sang-ayon ako, sabi niya na may pagtango. Humakbang pabalik si Margrave, at pagkatapos ay tumalon patungo sa hangin, lumilipad patungo sa hukbo ng kaaway.
Ang Underlord na nanunood sa eksena ay hindi makaligtas sa kanyang pag-aalinlangan. Aiden, sigurado ka bang isa lang ang mataas na troll sa mundong ito? Paano mo matitiyak na siya pa rin ang parehong isa mula sa iyong nakaraang buhay? Hindi sumagot ng direkta si Aiden, sa halip, tinanong niya, alam mo ba kung gaano kalalim ang puot ng mga orc at troll sa isa't isa? Pagkatapos ay sinagot niya ang sarili niyang tanong. Ang tanging makakakontrol sa mga orc at nag-uutos sa kanila ay ang nilalang na iyon, at gumagamit ito ng labis na marahas na pamamaraan upang gawin ito. Habang nagsasalita sila, piniga ng troll ang napakalaking kamao nito, at sinugod ito sa mga sundalo. Umugang ang lupa sa impact, ngunit nagawa ng mga sundalo na umiwas sa tamang oras. Biglang tumakbo si Lo, ang kanyang espada ay kumikislap sa liwanag. Sa isang mabilis at tumpak na pag-atake, pinutol niya ang ulo ng troll mula sa katawan nito. Pinanood ni Aiden si Lo, isang itim na bumangon sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, naisip niya, lumakas na si Lo upang pumatay ng mga troll. Ang mga armas na ibinigay ko sa kanya ay dapat na gumagawa ng mga kababalaghan. Napansin ng Underlord ang eksena at nagkomento, mukhang gumana ang kakaibang pamamaraan. Tumango si Aiden, oo, ngunit ang mga troll ay hindi maaaring patayin sa pamamagitan lamang ng ganoon. May dahilan kung bakit ang mga troll na pinangungunahan ng isang mataas na troll ay tinatawag na Immortal Army. Para patunayan ang kanyang punto, itinaas ng mataas na troll ang kanyang kamay patungo sa nahulog na troll. Ang pinutol na ulo, na ngayon nilalamon ng apoy, ay nagsimulang lumutang at pagkatapos ay muling ikinakabit sa katawan ng kanyang may-ari. Dalawang sundalo sa malapit ay nanatiling tahimik, nagmamasid habang ang muling nabuhay na troll ay umuungal sa galit. Ang mataas na troll ay patuloy na makakapag-revive sa kanyang mga minion.